kagalingan ang aming tatamuhin. Kagalingan sa pamamagitan lamang ni Jesucristo aming matatamo. Inilalapit po namin sa iyo, O Diyos na mapagpala, ang aming paghahanda para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Hindi lamang ang aming iglesia, kundi ang buong sangkristyanuhan. Sa pamamagitan po ng iyong banal na pagkilos sa puso ng lahat ng nilalang sa buong mundo, maghari nawa ay ang katapatan ng paghihintay sa pagdiriwang ng kapanganakan ng banal na Mesiyas. Hindi ang hihintayin namin ay ang masaganang pagkain sa dulang. Hindi namin hihintayin ang mga regalong material na bagay, kundi nasain namin na kami buong katapatan maghintay sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Mesiyas. At ito'y magdudulot sa aming mga puso ng isang tunay, ganap na kapayapaan, kasiyahan sa buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala, Ikaw napakabuting Diyos, magpawalang hanggan ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagdinig mo sa amin dalangin. Salamat po sa pagtugon mo sa amin dalangin, sapagkat kami nagtitiwala na bago pa namin buksan ang aming mga labi ng pagsasabi ng aming panalangin, Ikaw po ay kumikilos na sa iyong makapangyarihan, mahiwagang pamamaraan. At ang lahat ng aming papuri, pasasalamat at dalangin ay aming idinudulog sa iyo, Ama naming banal, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Habang tayo po ay naghahandog, ay pakinggan natin ang handog na awit mula sa sambahayan ng mga Tadyosa. Pasko ay darating, halina at magsaya. Kung mayroong problema ay kalimutan mo na. Mga tampo sa puso'y huwag bigyang pansin. Di ba't ang Pasko ay para sa atin? Pasko dito'y sa atin sadyang naiba. May caroling, may aginaldo at parol pa. Lungkot sa puso'y hindi mo madarama. Dahil ang Pasko ay pagsasaya. Sa altar, awiting maririnig. Pagkat Pasko'y sasabi, saya dito sa ating daigdig. Di ba't Pasko'y pag-ibig? Kaya't magsama-sama'y Pasko'y paghandaan. Kailangan ng mundo'y tunay na pagmamahal. Sa lantay, Holy Night na naman. Pasko ay darating, halina at magsaya. Kung mayroong problema ay kalimutan mo na. Mga tampo sa puso'y huwag bigyang pansin. Di ba't ang Pasko ay para sa atin? Pasko dito sa ating sadyang naiba. May caroling, may aginaldo at parol pa. Lungkot sa puso'y hindi mo madarama. Dahil ang Pasko ay pagsasaya.
Pasko'y sasapi, saya dito sa ating daigdig. Di ba't Pasko'y pag-ibig, magsama-sama'y Pasko'y paggandahan. Kailangan ang mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Awiting maririnig, pagkat Pasko'y sasapi, dito sa ating daigdig. Di ba't Pasko'y pag-ibig, kailangan ang mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Kaya sama-sama'y Pasko'y paghandaan. Kailangan ang mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Silent night, holy night na naman. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyaya at pagpapala. Salamat po sa kalakasan upang makapaghanap buhay. Narito po, Panginoon, ang ilang bahagi na inyong mga pagpapala, nawa po'y magamit sa lalo pang ikapupuri ng dakila mong pangalan. Maging kagalakan nawa sa inyo, Panginoon, ang mga handog na ito. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Manatili po tayong nakatayo, samantalang dinirinig natin ang pagbasa ng banal na kasulatan na siyang batayan ng ating mensahe sa umagang ito. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan, meron po tayo sa ating mga upuan, at marahil ang iba sa atin ay may dala. Sa aklat ni Propeta Isaías, pangkat 9, talatang 1 hanggang 7. Paghahari ng prinsipe ng kapayapaan. Sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, iniligay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan, ang ipagkakalob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran. Mula ngayon at magpakailanman, isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Gayon din naman po sa bagong tipan sa aklat ng Efeso, pangkat 5, talatang 21 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang ating mapapakinggang babasahin. Pasakop kayo, tagubilin sa mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa,
tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at ang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang hiwaga ng aking inihayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Nawa po ay magsilbing biyaya at kapayapaan ng ating puso ang mga salitang ating marinig. Makakaupo na po ang kapulungan.
Maraming salamat po sa napakagandang awit at pagkaawit ng ating koro. At ganun din ay mulit-muli ay nakikita natin ang paggaling at paggaling ng ating bagong choir conductress plus pastor din po siya. Isang munting babae si kapatid na Charlene. Salamat po at ating choir ngayon parang marami sila. Thank you po sa inyo, nadadagdagan ang ating choir at maraming kabataan ang sumasama. Yung inyo pong inawit ay, kanina ay, bago pa banggitin doon yung Gethsemane, I knelt toward Jesus. Knelt? Parang gusto kong lumuhod. Kanina, feel Tapos ay pumasok sa aking isip, Gethsemane. Then dumating na nga yung word na Gethsemane. Dama natin sa ating buhay na Panginoon, ako'y tulad mo na nakaluhod sa Gethsemane. In our life, every day, tumatakbo ito na we always kneel in the Gethsemane. Ang Diyos, buong kapakabaan, buong puso na kami lumuluhod sa Gethsemane. Dinggin mo po ang tibukin ng aming mga puso, ang aming mga dalangin. Sa aming pagbulay-bulay sa iyong banal na salita. Maging karapat-dapat nawa kami sa pagdama ng iyong mapagpalang pag-ibig, ng iyong mapangligtas na pag-ibig sa pamamagitan ng banal mong salita. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Yung pong awit nila, gusto kong dugtungan at ako'y inspired sa awit nila. Ang Panginoong Jesus ay lumuhod na nalangin sa Gethsemane sa isang dahilan, because of love. Tayo po, lumuluhod tayo sa Diyos because of love. Mahal natin ang Diyos sapagkat alam natin na siya ang una nagmahal sa atin. So, hindi tayo makakaluhod sa Diyos na may katapatan at kapakumbabaan kung hindi natin mahal ang Diyos. Kung kaya nga mga kapatid, mahalin natin ang Diyos, ang ating kapwa, ang ating pamilya, love with all your heart. Ang pamilya ang tinaguriang batayang institusyon o pinakamaliit na unit ng pamayanan. Sa pamilya sumisibol ang buhay. Doon nagmumula ang buhay ng tao. Sa loob ng pamilya, unang natututunan ang salitang pagmamahal. Saan po natin unang natutunan sabihin, I love you? Turo ni nanay, turo ni tatay. Dito unang natututunan bibigan at pagrespeto sa kapwa. Gayun din, ang mga magulang din ang nagtuturo na kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. Ang kaisipan ng bata tungkol sa kanyang sarili mismo, sa kapwa at sa Diyos ay unang nahuhubog sa pamilya, kalakip ng kanyang pagkatao. Ang sabi lamang ng iba, kaya ay ganyan ang pamilya. So, doon alam natin na sa pamilya nakukuha kung anong mayroon tayo sa ating buhay. Kapag malakas magsalita si nanay o si tatay sa bahay, ay di siyempre, yun ang natututunan ng bata. Hanggang lumaki siya, dala niya iyon. Hanggang siya magkaanak, marahil yun din ang matututunan ng mga anak. So, it runs into generation to generation. At isang narinig ko sa isang abogado nung kami nagkakapa sa Makati, tungkol sa violence. Ang sabi niya ay, ang violence, it runs into generation to generation. Kung ang isang tao ay lumaki sa isang violenteng
tahanan, kahit hindi sa pananakit ng kamay, maging sa salita, ay nakasasakit ng damdamin, that is violence. Yun ay dadalhin ng anak sa kanyang pagpapamilya. At yung magiging anak sa kanyang pagpapamilya pa. Pwera lamang, sabi ng lawyer, pwera lang kung isang tao ay nagdesisyon sa kanyang buhay na gusto kong baguhin ang takbo ng aking pamilya. That's the time na mawawala iyon. Pero hanggat walang kaanib ng pamilya na nagdedesisyon ng ayaw ko ng ganito, iibahin ko ang takbo, it will follow sa sunod at sunod na henerasyon. Sa kasalukuyang sitwasyon ng ating pamayanan, o sabihin na natin pamilyang Pinoy, hindi po Penoy, hindi rin si President Noy, pamilyang Pinoy, paano po natin patatatagin ang ating pamilya? Mayroong ilang mahalagang aral mula kay Pablo na isinulat niya para sa atin at para sa kapatiran sa Efeso. Una, ang bawat pamilya ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang magulang. Tayo'y magulang, may magulang tayo. Subalit, meron pa tayong magulang na isa, capital M. Siya ang Diyos na ating Ama. Or kung ang ating pagtingin sa ating Diyos ay ina, pwede rin. Ang sino mang babae o lalaki, magulang o anak ay kailangang magpailalim sa kanyang kapangyarihan, sa kapangyarihan ng Diyos. Nangangahulugan po ito ng pagsunod sa kanyang dakilang layunin at kalooban. At kaya nakakaya nating sumunod dahil tayo nag-aaral ng banal na salita ng Diyos, umaawi tayo, sumasama tayo sa pananambahan. Sa sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Efeso at sa ating lahat, binigyan diin niya ang tagubilin sa mag-asawa. Kanina nung sinasabi ko dito, mga lalaki, mahalin niyo asawa niyo. Napapatawa dito yung mga lalaki sa unahan. Napapangiti sila. Dito sa ibinigay na aral ni Pablo, mga tagubilin sa mag-asawa, kasama ang aral sa mga magulang at mga anak. Ang sabi nga po nung iba, medyo pilosopo O, kita nyo, kayong mga babae, talagang kailangan kayo pasakop sa aming mga lalaki. Ano ho? Hindi ho ba? Narito nga naman sa Bible. Subalit, sa mga sunod pang talata, ay mas mabigat yata. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahalin nyo sa inyo ni Kristo. Mahalaga po na maunawaan natin na ang pagtingin sa pamilya ay hindi lamang relasyon na magkakadugo. Kumisan nga po mas turing mo pa'y kapamilya yung isang tao kaysa doon sa iyong kadugo, hindi po ba? Mahalaga na maunawaan natin na hindi lamang sa relasyon na magkakadugo ang isang pamilya, kundi ang isang pamayanan tulad ng isang pamilya. Maging tayo dito sa iglesia, tayo ay pamilya. May matanda, may lalaki, may babae, may bata, may kabataan. So, tayo isang pamilya. Kung paano sa bahay, may tampuhan, may nadabog. Sa iglesia, ganun din. May tampuhan din, may nadabog din. Pero mamaya, iyak ka pa na uli. So, mga kapatid, ang pamilyang ito ay kumikilala kay Jesucristo ay pamilya ng Diyos. Tayo po ba'y pamilya ng Diyos? Laksan-laksan nga po kung totoo. Tayo po ba'y pamilya ng Diyos? Salamat sa Diyos. Itinuturing nating tayo'y pamilya ng Diyos. Ibig sabihin ito ay hindi lamang natin siya tagapagligtas at Panginoon ng buhay, kundi ito'y nangangahulugan rin na kung ano ang ginawang paglilingkod ni Kristo ay siya rin gagawin ng kanyang mga anak. Sabi niyo, tayo pamilya ng Diyos. Ay di tayo mga anak. Kung anong ginawang paglilingkod ni Jesucristo, tayo ay sumusunod sa yapa niya. Lahat ng ginawa at naging ministeryo niya ay susundan ng mga Kristiyano o namang iglesia. Ikalawa, sa huling bahagi ng kanyang sulat na binasa, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ay binanggit niya ang baluti, shield. Hindi ho ba baluti ay yung shield? Baluting kaloob ng Diyos. Sa verses 14 to 18, nais kong basahin po ito sa inyo. Napakaganda. Ang sabi ay ganito, kaya't maging handa kayo.
Ibigkis ninyo sa baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot ninyo ang sandalyas ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. So tayo mako-question, and let us ask ourselves, kumusta ang aking pananampalataya? Pwede bang panangga ang aking pananampalataya? Ito ay pwedeng bigay ko at ipamana ko sa aking mga anak upang sa ganoon ay ang pananggang ito'y siyang liliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita. Mga tatay, mga nanay, tayo magbasa ng Bible bago matulog man lang kasama si anak. At ang mga anak ay napakasarap sa puso na naririnig nilang binabanggit ang kanilang pangalan sa panalangin. Ang sabi pa po dito ay, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin lahat ng hinirang ng Diyos. Napakaganda pong payo nito sa mga pamilya. Sapagkat nandoon ang katotohanan na lahat ng pamilya ay daraan sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Wala po ditong makaka-escape. Sa lahat ng pagsubok, mga trials, challenges, nawari ba'y mawiwindang ang mga desisyon ng tatay at ni nanay. So let us be prepared sa mga ganito, sa pamamagitan ng panalangin, pagsamo sa Diyos, at ng katotohanan. Ayon po kay Apostol Pablo, ang bigkis ng katotohanan, ang isa, pagmamahalan, pagtutulungan, pagdadamayan, at pagmamala sa sakitan. Kagaya po ng binanggit ko kanina, ang pamilya ay hindi lang magkakadugo, kundi maging sa iglesia ay pamilya, sa pamayanan is also a pamilya. Ang bigkis na sinasabi po dito ay sumisimbolo sa bigyan natin ng dalawang bagay. Una, ang bigkis na ito at relasyon ng bawat kaanib ng pamilya. Hindi ba magigitli? Mga bata, alam ba niyo yung gitli? Magkakarak o mapuputol? So, ang bigkis ay sumisimbolo sa tibay na ugnayan at relasyon ng bawat kaanib ng pamilya. Hindi lamang dahil sa iisang dugo na nananalaytay sa kanilang ugat, kundi dahil ang kanilang pananampalataya ay tumutunog sa isang Diyos na nagliligtas at nagpapalaya sa masamang kalagayan. Tulad po ng binanggit ko kanina, ang mga ay hindi maiiwasang daraan sa masamang kalagayan. So, ang bigkis na matibay sa bawat kaanib ng pamilya ay magpapalaya sa masamang kalagayan. Ikalawa pong simbolo ng bigkis. Ang bigkis ay sumisimbolo sa tibay ng lakas ng bawat kaanib sa pamamagitan ng pagiging buo nito. Buo ang pamilya. Tulad ng walisting, mahalaga po concerted effort. Kaya nga, ang isang koro, concerted effort yan. Ay kung pakabila ay pakabila, ang tono ng isa ay pabikol, yung tono ng isa ay pamaynila, hindi maganda, hindi buo. So, the same with the family. Ito po ay magkatambal o magkasalong pagkilos o pagsasagawa ng dalawa o higit pang tao na may iisang layunin. Hindi sabi lang nung iba ay sa Batangas ay, ay paiwarang. Ibig sabihin paiwarang. So, kailangan iisa. Mga kapatid, sa pagtibay ng relasyon o samahan ng ating pamilya, mayroon tayong pangangailangang isagawa. 3. At yung isa ay
nag-aralan kanina, Sunday School. Ate Naime, ano nga yung topic mo? Pagpapatawad. Mayroon 3 pangangailangang isagawa sa loob ng pamilya. Una, pag-ibig. Ikalawa, pagtanggap. Ikatlo, pagpapatawad. You cannot give forgiveness kung hindi mo tinatanggap, ay talaga nagkasala. At kung hindi mo rin tinatanggap, na ikay nagkasala. So, love, accept, forgiveness. At ang 3 iyon ay iisa lang po ang ginagamit. Sa 3 iyon, hulaan nyo nga kung ano ang gamitin sa 3 iyon. Saan ba naroon ang love? Nasa paa ba? Nasa puso, sabi ni Ate Nani. Saan pa nagmumula ang damdamin ng pagtanggap sa kapwa? Sa puso pa rin. Ba at saan nagmumula patawad? Sa puso pa rin. Puso, heart. Hindi po si heart evangelista. Heart, bigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, inaako kayo, yung higit yung mga tulad ko nagtitina na ng buhok, na siyang malakas na sumigaw, spell heart. H. Salamat, kakaunti pa nagtitina dito. Kakaunti po ang umimik eh. Lahat ang marami ay 90% pa yata sa Magil ay magaganda pa yung kulay ng buhok nila. Hindi pa fake. So, heart. H-E-A-R-T. Heart. Sa heart po ay meron tayong 3 letrang makikita na sumisimbolo sa pagdinig. Meron itong ear. E-A-R. Sa isa pong pamilya, sabay-sabay na nagsasalita. Gaya kanina, hindi ko po maintindihan. Marami na imik, sabay-sabay. Hindi makaintindihan. Sa pamilya, sa bahay, sa iglesia, sa pamayanan. Sabay-sabay nagsasalita yung mga nasa Congress, nasa Senado. Sabay-sabay yung pagtuloy, pagdepensa, hindi maintindihan ng mamamayang Pilipino ang sinasabi. Hindi maintindihan sa loob ng pamilya ang sinasabi ng bawat isa. Kasi, sarado ang kanilang ear. Binubukas ang kanilang ear. So kung upang marinig natin ang sinasabi ng iba, we need to hear. So H, we need to hear. So ang pakikinig ay kinakailangan upang magkaunawa, magkaintindihan, magmahalan ang buong pamilya. Sapagkat ito po, ako'y naririndi sa mga letters. Sapagkat yung heart, kung aalisin natin ang R, ang matitira ay hip. Allah, ay nagbangayan maaga pa naman, may kwento ako. Pwede pa kayo? Dito tayo manananghalin lahat. Alam na alam niyo ang kwentong ito at 100 beses ko na rin narinig pero nakakatuwang banggitin. Muli. Adlib ko lang po yun. Wala sa akin manuscript. May isang batang nawala. Nakuha ng pulis. Sabi ng pulis ay, ano bang pangalan mo? Ako po ay si Demonyita. Ano bang klaseng bata ito? Ano bang pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Ay talagang kakaiba itong batang ito sabi ng pulis. Ang nanay mo, anong pangalan? Demonya? Sabi ng pulis, ay bang klaseng bata ito? Ay teka nga, saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Sabi ng bata. Sapagkat sa tuwing na yun ang naririnig niya na salitaan sa kanilang tahanan. Mainit na mainit. Hanggang bata ay nadamay. So sabi ko nga kanina, dala ng bata yon, lumabas ng bahay. Akala nga niya, Demonyita ang kanyang pangalan.
At ang alam ng bata sa impyerno siya nakatira, nakahahabag na bata. Nakahahabag na pamilya. So, merong hit. Pero mga kapatid, kapag buo ang heart, H-E-A-R-T, masagana ang it. Oh, mga bata, ano ang it? Masagana ang pagkain. Kakain tayo. Kasi masaya eh. Ha? Di ba pag masagana ang pagmamahala, masagana ang pagkain? Yes, yun ay kahit tuyo. Basta may sukat, bawang at paminta, masagana. Masarap yun. Sabay lalagyan ng kape ang kanin. Oh, ano ho? Yun ang masarap. Lalo kung umaga na may sinangag. Kaya mga kapatid, nawa po, payabungin natin ang pag-ibig, ang pagsasabuhay nito sa ating tahanan, sa iglesia, maging sa ating kapwa na nilikha ng Diyos. Sa pamamagitan nito, magagawa natin love with all your heart sa ating kapamilya, kapuso, kapatid. Ano pa? Kapamilya, kapuso, kapatid, buong pamilya. Inaanyayahan ko pong sabihin nyo sa inyong katabi, lalong higit yung mag-agum na magkatabi. Sino magkatabi dito? Ay, malayo ang kabiyak ni Mr. Labadia. Ay, si Ate Noemi at si Kuya Ray magkatabi. Sino pa pong magkatabi mag-asawa? Mayor at si Ma'am Loli. Taas nga po yung magkasama dyan mag-asawa. Taas nga po ang kamay. 1, 2, 3. Okay, Dine. Ayan. Magkatalikod, pero magharapan kayo. Uunahin natin mga kapatid. Patindigin nga po natin ang mga mag-asawa. Si tatay, si nanay. Mag-asawa, magkatabi, ang mag-asawa. Magkatabi po ang mag-asawa. Ayun sila, oh. Yan. Holding hands naman kayo. Tindig muna. Oh, embrace. Ang sasabihin po ninyo sa isa't isa, I love you with all my heart. Ayan. Oy, hindi ko dito narinig. Si Kuya Ben lang ang narinig ko. I love you with all my heart. Narinig niyo po ba? Yes. Mga kapatid, sa sandaling ito ay inaanyayahan ko naman po kayo na sabihin niyo sa inyong nakaupo sa kanan at sa kaliwa, I love you with all my heart. Yan ang pamilya ng UCCP Magil Memorial Church. Nagmamahal. Pakpan po natin ang ating iglesia, ang ating pamilya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal, na buong katapatang nagmamahal sa atin. Amen.
Mga kapatid kay Hesus Kristo, ang araw na ito ay tunay na dakila na ipinalang Diyos upang tayo ay makasama niya sa banal na dulang. Upang patuloy nating madama ang kanyang ligtas na pag-ibig sa pamamagitan ng tayo kasalo niya sa kanyang banal na dulang. Kaya buksan natin ang ating puso at ating damhin ang banal na pagkilos ng Espiritong Banal. Tayo po ay manalangin. Narito po kami ang iyong mga anak o dakilang Diyos. Ibinubukas namin sa iyong banal na harapan ang aming puso, ang aming diwa, ang aming buhay. Nawa po'y maging kaaya-aya at katanggap-tanggap kami sa iyong banal na harapan, na kami ay kasalo mo sa iyong banal na dulang. Ipahintulot mo po, O Diyos, na maging handa kami sa pagtanggap ng iyong mapangligtas na pag-ibig. Natatanggapin namin sa aming buhay ang katiyakan ng kapatawaran sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo, na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng banal na dugo sa ikalilinis ng anumang karumihan mayroong kami at ng buong sanlibutan. Narito po, Diyos, tanggapin mo po kami sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Mga kapatid, ng gabing iyon, bago ipagkanulo ang ating Panginoong Hesus Kristo, inanyayahan niya ang kanyang 12 alagad sa isang silid, na kung saan ay doon sila laging nagtitipon upang sila'y manalangin, magbahagi na ng mga karanasan ng pagsasakatuparan sa ministeryo ng Panginoon. At doon ay sila ay nagsalo-salo sa isang hapunan na tinatawag natin ngayong banal na hapunan, na kung saan ay ito ay isa sa mga banal na gawain ng ating iglesia. Isang banal na pagkilos, sakramento, banal, mento, pagkilos. Kung kaya ito ating itinuturing na isang banal na pagkilos ng Panginoong Jesucristo sa gawain ito. At dumampot siya ng tinapay. Ito ay kanyang pinagpira-piraso. Nanalangin siya. At kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Kunin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Gayon din, matapos na sila'y makapaghapunan, ay dinampot niya ang saro. Siya ay muling nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. At kanyang sinabi, ito ang aking bagong tipan na inihahandog sa inyo. Kunin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid kay Hesus Kristo, ang bawat isa sa atin, inaanyayahan ng ating dakilang Diyos, ng Panginoong Hesus Kristo, na makisalo sa kanyang banal na dulang. Ang ating pakikisalong ito ay pinag-aanyaya sa sino mang bukas ang puso na tinatanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas. Na sa sino mang handa na pumailalim sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Subalit ipinaalaala din sa bawat isa sa atin na sino mang may mga dalangin sa kanyang puso na para sa kanya ay hindi siya karapat-dapat, ay binibigyan laya kung siya ay tatanggap o hindi. Kung kaya ating idulog ang ating mga sarili na may kapakumbaba at katapatan sa pagtanggap ng tinapay ng buhay at ng saro ng kaligtasan.
Pinaayayahan po na tayo magsitayo sa panalangin ng pasasalamat. Muli po kami lumalapit sa iyo, dakilang Diyos. Buong katapatan kami nagpapasalamat sapagkat niloob mo na kaming iyong mga anak ay maging kabahagi, kasalo mo sa iyong banal na dulang. Loobin mo pong ang pagpapalang ito ay magsilbing kayamanan ng aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Maghahandog po ng awit para sa ating pagkakaloob ay ang De Leon family. Ay tahimik
tayo po ay manalangin. Ang iyong kaningningan, O Diyos, ay patuloy na nakikita ng bawat isa sa amin at ng buong sanglibutan. Lalong higit sa pagdating ng dakilang Mesiyas, ang luningning ng iyong banal at pagliligtas sa buong sanlibutan ay hindi lamang namin nababanaag, kundi ito ay malinaw naming nakikita at tinatanggap ng puso ng bawat isa sa amin ang iyong banal na kaningningan. Loobin mo po, O dakilang Diyos, na ang maningning mong pag-ibig ay makayanan namin na maipamuhay, maisagawa namin sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa aming kapwa sa pamagitan ng aming pananalita. Magniningning ay ang iyong banal na pag-ibig. Sa pamamagitan po, O Diyos, ng aming mga pagkilos, magniningning sa aming buhay ay Ikaw, O Jesucristo. Salamat po sa iyong maningning na pag-ibig na hindi kayang takluban o lambungan ng anumang dilim, sapagkat Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Ikaw ang kaningningan at kalwalhatian ng bawat isa at ng buong sanlibutan. Sa pagtatapos po, O Diyos, ng aming sama-samang matapat at mapagpakumbabang pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan, naririto kami at itinatalaga ng bawat isa sa amin ang aming mga sarili sa iyong banal na harapan. Ang iba, O Diyos, na nariritong mga anak mo, nakaluhod man o nakatayo, lubos na nagpapasalamat sa pagkakaloob ng dagdag na taon, mga araw sa kanilang buhay. Salamat po sa patnubay na iyong pinagkaloob sa kanila, sa masaganang buhay sa ilalim ng iyong pamamatnubay. At muli naming ipinagkakatiwala sila sa iyong banal na kamay. Na nawa po, O Diyos, ay patuloy mo silang pasaganain, na ang lahat ng kanilang pinagpapagalan ay maging masagana, na kung saan ang kasaganaang ito ay hindi sa pansariling kapakanan, kundi maging daluyan sila ng iyong pagpapala. Lalong higit, maging daluyan para sa mga nangangailangan, sa mga nagdarahop, sa pangangailangan ng iyong iglesia, ng iyong pamilya. Maaaring ang iba, O Diyos, ay nagpapasalamat sa pagdiriwang nila ng anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Salamat po sa patnubay mo, sa pagbibigkis mo sa kanilang buong sambahayan. Nawa po'y patuloy nilang tamasahin ang iyong mapagpalang pag-ibig, na patuloy nilang dalhin at bigkisin sa kanilang baywang ang katotohanan, ang iyong banal na salita, na makukuha at kung saan ay sila'y makakakadlo ng katotohanan sa buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang kanilang buong sambahayan. Maaring ang iba na naririto sa iyong sanktuaryo ay nagpapasalamat sapagkat sila ay binigyan mo ng kagalingan mula sa karamdaman. Salamat po sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, O dakilang Diyos. Minsan pa'y binigyan mo ng katotohanan na ikaw ang mapapalang Diyos, na tanging sa iyo lamang kamtan ang tunay na kagalingan mula sa anumang uri ng karamdaman, maging karamdaman ng aming pagkatao. Dinadalangin namin na patuloy nilang kamtin ang kalakasan ng lupang katawan, kalakip, ang kalakasan ng pagtitiwala sa iyong banal na pangalan, na patuloy mo silang pagpapalain kasama ng kanilang sambahayan. Sa iba't ibang kaparaanan ay magpapatuloy sila na naglilingkod sa iyo at iyong banal na Maaaring ang iba sa amin, O Diyos, ay may mga tanging kahilingan o panalangin na idinudulog sa iyong banal na paanan. Anuman ang lahat ng ito'y ikaw ang nakatatalos. Kung ang sino man, O Panginoon namin Diyos, ay mayroong dalahin o pasanin na nabibigatan ng kanilang mga balikat, bigyan mo nawa ng kagaanan. Ang iyong pagyakap sa kanila, Diyos, ito po ay magsisilbing kalakasan, magsisilbing katatagan upang makayanan ang mga bagyo ng buhay, ang mga sigwa na ito, Panginoon namin Diyos,
ay humaharang sa masaganang buhay, masaganang pagmamahalan. Alisin mo nawa, O Panginoon, ang mga bagay na ito na lumalambong sa kasaganaan ng buong pamilya. Ang sino man na may mga suliranin, bigyan mo nawa, Panginoon, ng pamamatnubay. Ang direksyon ng buhay ay sa iyo magmumula. Ang mga mabibigat na pagdedesisyon sa mga pamilya, sa iglesia, ay sa iyo namin ipinagtatagubilin, O Diyos. Ikaw po ang sandigan ng aming buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo, O Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, sa hanap buhay, sa lahat ng gawain, maging ang pag-uugnayan sa loob mismo ng sambahayan sa pamilya, sambahayan ng iglesia, sambahayan ng kapitbahayan. Samahan mo po kami upang magningning ang liwanag ng iyong banal na pag-ibig sa aming buhay. Makikita nila sa aming mga pagkilos ay ikaw, O Jesucristo, hindi ang aming sarili, sapagkat kami hindi karapat-dapat. Loobin mo pong sa paghayo namin ay dadalhin namin ang dagdag na kakayanan at pataba sa aming pananampalataya. Matapos namin marinig ang iyong banal na salita, nagbulay kami dito, matapos kami mag-awitan ng papuri sa iyo, O Diyos, kasama ng awit ng pagtatalaga ng aming buhay para sa iyo. Samahan mo po kami at akayin mo kami sa landas ng buhay na ito po, O Diyos, ay ayon sa iyong banal na kalooban, hindi ayon sa aming mga pansariling pagnanais sa aming buhay. Sa pamamagitan po ng iyong banal na bendisyon, ay tatanggapin ng bawat isa ang iyong pagpapala. At sa pamamagitan po, O Diyos, ang pagpapahintulot mo sa aking iyong abang lingkod, na ako'y maging karapat-dapat na tagapagdala ng iyong pagpapala sa bawat isa, ay tatanggapin ang iyong bendisyon. At ngayon, tanggapin ng bawat isa ang mapagpala, mapagpagaling, mapangligtas na pag-ibig ng Diyos. Lakip ang katiyakan ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng pamamatnubay, pananahanan sa inyong puso, pakikipisan at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng Espiritong Banal, mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen.